binibigyan niya tayo ng bagong kalakasan. Binibigyan niya tayo ng love, ng grace. Kaya ngayon po, sa pag-awit natin sa umagang ito, let us not come empty-handed din. Alam niyo po mga kapatid, naniniwala po ako na ang pinakamahalaga na pwede nating ialay sa Panginoon ay yung ating mga puso. Hindi pera o bagay, kundi yung puso na meron tayo. Kaya ngayon po, kung meron kayong problema, kahinaan, sakit, o gusto nyo pasalamatan yung ating Panginoon, gusto nyo siyang purihin ngayong umagang ito, ibigay po natin ito lahat sa Kanya. Lumapit po tayo sa Kanya at ibigay kung sino tayo ngayon. Ibigay yung puso na meron ka ngayon. Just
patuloy na ikaw yung yumayakap sa amin sa panahon na nanghihina kami. Panginoon, nawa sa umagang ito, lahat ng papuri at pasasalamat na gusto naming ialay sa inyo ay makarating sa inyo, Panginoon. Magbigay kapurihan ito sa inyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Wala kaming ibang masabi kundi salamat. Kasi ito, Panginoon, yung deserve mo. Yung mapagpalang umaga na puno ng pasasalamat. Panginoon, ikaw lang yung pupurihan namin sa umagang ito. Patuloy po tayo na umawit ng may galak sa umagang ito. Awitin po natin ang Blessed Be Your Name.
Atin pong tunghayan ang pagbasa ng salitan. 7 araw na ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga tolda, matapos iligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbakan ang katas ng ubas, isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, ang mga libita, mga dayuhan, mga ulila, at mga babaeng balo. Ipista sa lugar na pagpapalain niya ang inyong mga pananib, lahat ng inyong gagawin para makapagdiwang kayong lahat. Sabay-sabay po. Sa loob ng isang taon, ang inyong kalalakihan ay 3 beses sa harap kay Yahweh, tuwing pista ng tinapay na walang pampalsa, pista ng mga sanlinggo, at pista ng mga tolda. Magdadala sila ng handog tuwing harap ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Pagpapala sa bawat sa kanyang banal salita. Tayo manalangin. Dakila namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat pong muli sa umagang ito, kung saan ang bawat isa ay dinala niyo sa dakong ito, sa inyong bahay sambahan, upang kami muling makapagpuri at makapakinig ng inyong mayayamang salita. Salamat dakilang Diyos, sa kabila po ng maulan na panahon, ay sinamahan niyo rin po ang bawat isa na ligtas po makarating sa bahay sambahan na ito. Panginoon, salamat po sa mga unang bahagi ng aming pananambahan at kami po ay nakapag-aral sa paaralang lingguhan at natuto pong muli kami ng mga salita at mga aral na nais niyo parating sa amin. Dakilang Diyos, salamat din po sa pagkakataong makapag-alay kami ng masasayang awitan. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga awiting ito na aming handog ay naging mabangong samyo sa inyong harapan. Panginoon, sa pagsapit po namin ng ikalawang bahagi ng gawain, dalangin po namin na inyo pong bigyan ng bukas na puso at isipan ng bawat isang makakapakinig ng mga turo at aral mula sa lalaking inyong gagamitin upang makapagpahayag ng inyong salita. Dalangin namin dakilang Diyos na ang lalaking ititindig po ninyo sa aming harapan ay ang pawang mga salitang mamutawi sa kanyang mga labi ay tanging sa inyo lamang po nanggaling at maging biyaya po at magpapala sa aming makakapakinig ito. Samahan niyo po kami dakilang Ama at pagkalooban ng kaayusan at kapayapaan ng aming pananambahan hanggang sa makatapos po kami ng aming pagdiriwang sa umagang ito. Ito lang po muna ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a time, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. Jesus, I was lost in the water, but I never went under. You were always on time. Jesus, when I went to the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, 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 always on time. To God be the glory. Okay, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maulan po ang ating araw po ngayon. Pero salamat pa rin po sa Panginoon dahil sabi nga doon sa kanta, He is always on time. On time po yung ulan na yan. At alam po natin na ang kabutihan ng Panginoon po sa atin ay hindi nagbabago. At kailanman po sa lahat ng ating pong mga pinagpe-pray, mga dinadalangin sa Panginoon, kailanman po ay hindi nahuli ang Diyos. Amen? Lagi pong on time si Lord. No? Never early, never late. He is always on time. Kaya sa umaga pong ito, before we go on sa ating pong message, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw po na ito, sa oras na ito na pinagkaloob mo po sa amin. At kami po ay patuloy mong pinagkalooban ng opportunity para mag-aral po ng iyong mga salita. Salamat po dahil ito po ay isang mahalagang parte ng aming pong mga buhay to worship you, to glorify you sa aming pong mga ginagawa corporately at sa oras po na ito kami po ay makikinig ng iyong mga salita. Bilang mga magkakapatid, bilang iyong mga anak, Panginoong Diyos, ay buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming isipan upang ang mga mensaheng ito ay maging kalakasan ng aming pong buhay, ng aming pananampalataya, and at the same time, ay maging reminder din po ito sa amin tungkol po sa aming relasyon po sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang nagadya ng oras po na ito. Kaya Lord, pagpalain mo po ang aming buhay, pagpalain mo po ang bawat isa, at nawa ay patuloy naming makita ang kahalagahan ng iyong mensahe para sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Sana po ay attentive pa rin tayong lahat. No? Bagamat malamig ang panahon, ay masarap po matulog. Amen? Amen daw. Masarap po matulog. Wag po sa church. Wag po kayo sa church matutulog. Pag-uwi po ninyo, bumawi na lang po kayo kung kayo po ay maaga talaga nagising dahil yung paglakas ng ulan ay parang nababother tayong lahat. But anyway, pinakamahalaga ay nandito po tayo, magkakasama po tayo to worship God. And ito pong araw po na ito ay napakaganda sapagkat yung ating pong pag-uusapan, it's all about Jesus, of course. Siyempre, ito pa rin yung topic natin, all the feast
na sinaselebrate ng Old Testament time that points to Jesus. No? Kasi wala naman tayong ibang goal sa ating pong messages or sa ating mga ginagawang worship service, kundi patuloy na mag-glorify ang ating pong Panginoon. Amen? Hindi po ang ating mga sarili, hindi ko naman yung mga nagawa natin, but of course, yung ating pong relationship at yung ating pong tagapagligtas na ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya, yung ating pong lesson is all about the tabernacles. Narinig nyo na po yung tabernakulo? No? Nakakita na po ba kayo nun? Yung tolda. Sa Old Testament po kasi, nung panahon nila Moises, sila po ay nakalabas na sa Egypt, they were in the wilderness, and one way to celebrate, kasi kailangan ng temple eh. Wala pa pong temple niyan. Kailan po nagkaroon ng temple? Kailan po nagkaroon ng temple? Time ni Solomon. Diba, nung malapit na mamatay si David, ang sabi niya, lahat ng yaman, dalhin nyo dito, tapos gagawin ni Solomon. Diba? That was the first temple na nagawa. But before that happened, ito muna, tabernacle. Tolda. Kaya nga, napakahalaga nito sa kanilang celebration, sa kanilang pista, o sa kanilang ginagawang pagdiriwang, kasi they celebrate God. Kaya nga yung connection ng ating pinag-uusapan, gusto nating maintindihan ba ano bang essence itong tabernacle? Ba't nila ginagawa ito? Bakit sila nagtatayo? Sabi nung verse na binasa natin, sabi, habang kayo naglalakbay sa ilang, sa wilderness kayong lahat, kung saan ko kayo sabihin na doon kayo titigil, doon kayo magtatayo ng tolda. And what is the purpose? To worship God. To celebrate God. To glorify God. Kasi dala-dala po nila ang altar. Dala-dala po nila ang presensya ng Diyos. Bit-bit nila yun. At kailangan, kapag sila'y pinatigil ng Diyos, doon sila magtatayo. Magkakampo. Yeah? Mapapansin po ninyo, pag binasa niyo yung series ng Old Testament, maintindihan po ninyo bakit kailangan ng tabernacle. Kasi wala silang lugar para pagsambahan. Kasi nasa ilang sila. So magtatayo sila ng tabernacle, but let's talk about the Feast of Tabernacles. Ano po ba ito? Ito po ay tinatawag din na Feast of Booths. Kayo po nakapasyal sa Ilaya. Alam, nung ano ba yun? Yung piyesta. Bago magpiyesta, may mga ano doon. Ano nakalagay doon? Sidera. Sidera daw. Ano nakalagay doon? Mga booth. Ganun po yung ginagawa nila. But not that context. Pero lahat sila nagtatayo ng booth. May booth ng shawarma. May booth ng shawarma. Tapos may booth ng shawarma. Magkakatabi, puro shawarma yun. Mamimili ka na lang. Di ba? Ganun yun. Puro shawarma yun Kita nyo, magkakaiba sila. Pero may kanya-kanya silang booth na pwesto. So, ganun po yung Feast of Booths. Sa bansang Israel, ganun ang ginagawa nila. Pag sinabi ng Diyos na dito kayo tumigil sa lugar na ito, diyan kayo tayo ng tolda, tatayo sila ng kanya-kanyang booth. Kaya siya tinawag na Feast of Booths. No? Kaya ito pa, sabi niya, in Hebrew, it is called Sukkot. So, pagka ikaw ay isang Hebreo, sa Kangudyo, ang tawag mo dyan ay Sukkot. Diba? Yan ang Hebrew name niyan. And it was celebrated after the Feast of Trumpets. Alam niyo po yung trumpets na diniscuss sa atin ni Pastor John? What does it mean? Trumpets, Feast of Trumpets, was the day to call to repentance. And right after that repentance is the Day of Atonement. What is the Day of Atonement? After repentance is the Day of Atonement. Anong essence ng atonement? Si Jesus ang perfect atonement. Bakit siya namatay sa krus? For our forgiveness. Repentance, forgiveness, and then the Day of Tabernacles. That is the day of celebration. Kasi imagine nyo, humingi ka ng repentance, pinatawad ka, hindi ka ba magse-celebrate? You see the connection of those three? Trumpets, atonement, and tabernacles. Kaya hindi po ito malungkot na araw. Well, actually, wala naman talagang celebration, wala namang feast na malungkot. Di ba?
Pero definitely, the Feast of Tabernacles is a celebration of the Israelites. It is a celebration for them. It is a huge celebration para sa kanila. Kung saan man sila patigilin ng Diyos, magtatayo sila ng mga tolda and they will celebrate. What they are celebrating? That is the question. What are they celebrating? For us, we are to celebrate because we have Jesus Christ. Amen? Sino po sa inyo ang masaya na meron siyang Kristo sa kanyang buhay? Di ba? Paano po yung, kayo po mga nasa taas, masaya po ba kayo na nasa inyo si Jesus? Tingnan niyo po yung kalapit niyo. Ayan. Masaya ba yan? Kasi nasa inyo si Jesus, you have to celebrate. Di ba? Kailan lang natin sinaselebrate si Jesus? Pag muling pagkabuhay lang, inaawit natin yung Jesus, yung kanta ni Don Moen. Celebrate Jesus, di ba? Paulit-ulit pa. Pag muling pagkabuhay, doon lang tayo nagsiselebrate. But you know what, mga kapatid, we are to celebrate. Kailangan tayo magdiwang kasi nasa atin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kasama natin si Jesus Christ. Pero ano ba dapat? That is the question. Doon sa mga Israelita, what are they celebrating for? Bakit sila nag-celebrate during that day, the Feast of Tabernacles? No, para sa atin, anong dapat nating ipagdiwang sa ating buhay sa Panginoon? Tinanong nyo na po ba yung sarili ninyo? Yung sarili natin, tinanong na po ba ninyo? Ano ba dapat kong i-celebrate kay Jesus? Di ba? Bakit ba ako kailangan mag-celebrate? Ano bang meron ang na-receive ko sa ating pong Panginoon? So that is the question na sasagutin po natin dito sa message natin na connected doon sa ginagawa ng mga Israelites back in the Old Testament, why they are celebrating the Feast of Tabernacles or the Feast of Booths or the Sukkot. Number one is the provision. Coming from Deuteronomy chapter 16, yung binasa natin sa salita natin, sabi dito, 7 araw na ipagdiriwang ninyong pista ng mga tolda, matapos iligpit, take note of the words, tingnan po ninyo, matapos iligpit sa kamalig ang inyong inani at mailagay sa imbakan ang katas ng ubas. Isasama ninyo sa pagdiriwang na ito ang inyong mga anak, mga alipin, mga libita, mga dayuhan, mga ulila at mga babaeng balo. 7 araw kayo magpipista sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Pagpapalain niya ang inyong mga pananim at lahat ng inyong gagawin para makapagdiwang kayong lahat. So basically, this celebration tumatapat sa panahon ng kanilang pag-aani. At sinong nagbibigay ng masaganang ani sa bansang Israel? Ang Diyos. This is a springtime. Panahon to ng tagsibol. Tagsibol ito. Ibig sabihin, yung celebration nila, it focuses on the recognition of God's provision to the Israelites in the wilderness. Ano po bang pinrovide ng Diyos? Let me ask you, mga kapatid. Ano po bang pinrovide ng Diyos para sa kanila nung sila'y nasa ilang? Nag-provide ng bread from heaven, mana. Nag-provide ng pugo, ng quail. At nag-provide ng tubig. Can you really imagine that scenario? Humihiling ang bansang Israel and God provided for them nung nasa wilderness sila. That is the commemoration to recognize how God provided for them. The manna, the quail, and the water. Imagine mo, yung tubig galing sa bato. May tubig ba sa disyerto? Let me ask you. Wala. Pero nung pinalo ni Moises yung bato, nagkatubig. Sino nagbigay noon? Ang Diyos. Imagine mo, pagising mo kinaumagahan, pumapatak yung tinapay, basa mo na lang dadamputin, busog ka na. Makita mo, ang dami nagtatakbuhan na pugo. Mabilis po ba tumakbo ang pugo? Mabilis. Kahit po kayo, hindi nyo kaya abutan yun eh. Maliksi yun. Can you imagine? That is the provision. Kaya sila nagse-celebrate dahil nag-provide ang Diyos, inaalala nila na nung kami ay nasa wilderness, nag-provide ang Diyos. At alam po ba ninyo paano nila sineselebrate ang Sukkot o ang Feast of Tabernacles? Ganito. Yan. Ang high priest, bumababa, coming from the temple, sa altar, let's say for example, this is the altar, bumababa yan papunta sa pool of Siloam.
Alam niyo po yung Pool of Siloam? Sino pong pinagaling ni Jesus sa Pool of Siloam? Yung mga bulag. Yung lahat, alam niyo po ang Pool of Siloam, puno na may sakit yun. Lahat ng lumpo, lahat ng bulag, lahat ng bingi. Bakit? Kasi they have this story na kapag ginawa ng angel yung tubig doon at nakauna silang lumusong doon, sila ang gagaling. So that, yung high priest kakadlo doon sa pichel, kakadlo. At alam niyo ang gagawin ng high priest? Bibit-bitin niya yun. Hanggang paakyat, during the celebration of Sukkot, aakyat yan, papunta sa temple courts, papunta sa altar, at ibubuhos niya sa isang lagayan ng basin, yung laman na tubig, sa umapaw. To celebrate God's provision. Ganun nila celebrate yan. Ibig sabihin, ganun ka-essential para sa kanila na ang Diyos ay nagpo-provide sa kanila kahit anong mangyari. And we have this idea that God is the one who provides everything. Amen? Wala namang iba eh. Saan galing yung mga blessing na tinatangkilik mo sa buhay mo? Galing sa Diyos. It points back to what God has done in your life. Na sana hindi mo nakakalimutan. Sabihin niyo po sa kalapit niya, huwag mong kakalimutan. Kasi hindi ka pinoprovide ng Diyos for nothing. Nagpo-provide ang Diyos sa buhay mo for you to remember what He has done in your life. Lahat ay galing sa Diyos. Kaya nga wala ang mga bagay na mayroon tayo kung wala ang Diyos. Yung lakas mo to work, your ability to think, para magkapera ka, magkaroon ka ng resources, yung talents mo, para masustain mo yung family, wala po yan kung wala ang Diyos. We need to celebrate. Kasi napakabait ng Diyos sa atin. Kahit ganito tayo, kahit marami tayong lapses, marami tayong shortcomings sa Panginoon, hindi po siya nakakalimot na mag-provide sa ating mga buhay. Amen? Because we have that relationship sa Panginoon. Hindi po siya nagbabago. Kahit magbago ka, ang Diyos hindi magbabago sa iyo. Magpo-provide at magpo-provide pa rin ang Diyos sa buhay mo. That is for us to remember na napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya ka magse-celebrate. Kasi hindi madamot ang Diyos. And guess what, mga kapatid? Hindi po tira-tira ang binibigay ni Lord sa iyo. God provides what's best for us. Amen? Hindi po yun latak. Hindi po yun tira-tira. Yung pag kumain kayo ng sinigang, naubos niyo yung sabaw, lahat ng latak no, nasa ilalim. Hindi po ganun ang binibigay ni Lord. Binibigay po ni Lord sa atin yung napakagandang parte ng biyaya. Na kahit sa tingin mo, ito na yung maganda para sa iyo, but God is giving you something else na yun ang pinakang maganda at pinakang best para sa buhay mo. Hindi lang po yung basta binibigay ni Lord. Nag-pray ka, Lord, bigay mo to. Lord, pengi po nito, bigay ni Lord sa'yo. Hindi po, binibigay ni Lord kung ano yung pinakamaganda at pinakamabuti para sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, recognize God. I-recognize nyo po ang Diyos and be grateful for His provisions. Lagi po ba tayo nagpapasalamat? Amen? Nakakaya naman sa isang Kristiyano na puro ka lang tanggap ng tanggap, pagkatapos hindi ka naman marunong magpasalamat. Yung bata nga, tinuturuan natin pag may nagbigay sa kanila, anong sasabihin? Thank you. Tapos ikaw, matanda ka na, hindi ka pa marunong magpasalamat sa Diyos. Recognize mo naman ang Diyos at maging grateful ka sa lahat ng binibigay niya sa buhay mo. I'm not pertaining to material blessing. I'm pertaining to everything na meron ka sa buhay mo ngayon. You have that work, you have the gift of family, diba? May lakas ka, nakaka-attend ka sa church, nakakapagbigay ka, nakakakain ka sa masasarap na restaurant, nakakapasyal ka sa mga gandang lugar, nakakapag-provide ka sa mga family mo, nakakatulong ka sa ministry, lahat yan galing sa Diyos. I-recognize mo si God, maging grateful ka sa mga bagay na yan. Kasi ang bansang Israel, they are grateful sa kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Material and spiritual blessing, nagpapasalamat sila sa Diyos.
Kaya po mga kapatid, ibigay mo ang nararapat na pasasalamat sa Diyos. Huwag mo nang kunin yung glory. Ibigay mo na kay Lord. Di ba? Bigay mo na sa Panginoon. Kasi yung pasasalamat na galing sa atin, deserve ng Diyos. Number 2, what are they celebrating? They are celebrating rest. Sino po sa inyo nagse-celebrate kapag nagpapahinga siya? Diba? Iba, deprive sa rest. Pinagdadamutan pa ang sarili ng rest. Alam niyo po ba na itong sukot o itong Feast of Tabernacles ay nagsimula sa Sabbath at natapos sa Sabbath? You see? Magse-celebrate sila for 7 days. May additional na isa. Pang-8 araw. At yun ay Sabbath. Magsisimula ito ng Sabbath, matatapos ito ng Sabbath. Anong ibig sabihin ng Sabbath sa Tagalog? Araw ng pamamahinga. Hindi ho ba blessing para sa kanila yon? At tayo, what are we celebrating? We have Jesus, we have rest. Meron kang kapahingahan sa Panginoon, kaya ka magse-celebrate. Kaya kapag hindi po ninyo naisip yung idea of rest galing kay Jesus, there is something wrong in your life. Kasi si Jesus, siya po yung Diyos ng Sabat. At kailangan, yung Sabat ay araw ng pamamahinga, that doesn't mean nahihilata ka lang maghapon, kundi iisipin mo kung gaano kahalaga yung relationship mo sa ating Panginoon. Ito po ang sabi, let's go to another book of the Bible, Leviticus 23. Verse 33 to 36, it talks about the Sabbath. Ito ang sabi, sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin ito sa mga Israelita, mula sa 15 araw ng 7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. That's the start. 7 araw ninyong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon, that is Sabbath. That is the first day, the Sabbath. At huwag kayong magtatrabaho. O, pag hindi nagtatrabaho, ang mga tao, ang tawag doon, Sabbath. 7 araw kayong maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sabi sa inyo, may additional eh. Sa 8 araw, muli kayong magtitipon upang sumamba at mag-aalay ng mga pagkaing handog. Iyon ay banal na pagtitipon. Kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyon ay Sabbath. Kaya napaka-importante ng rest. Hindi lang ibig sabihin, pagdating sa Diyos, it doesn't mean nahihiga ka. It means something sa Panginoon. It's time to meditate. It's time to connect. It's time to worship and glorify God. It's more than just a celebration. It is a remembrance of relationship. Kaya sabi ko dito, Sukkot is an 8-day celebration. 8. Imagine, 8 araw ka magse-celebrate. Sa una, magpapahinga ka. Worship. Sa katapos-tapusan ng celebration, sabi ko nga dito, Sabat ulit. Si God ulit yun eh. It starts with God and ends with God. Nothing else. Kaya ganun po kahalaga yung Sukkot. Ganun po kahalaga yung tabernacle. Kasi ang pagdiriwang na ito ay nakasentro sa Diyos at hindi sa kanilang mga sarili. Kaya po mga kapatid, yung kanilang pagpapahinga, alam niyo po ang dahilan? They rest to value their relationship with God. That's the idea of rest. That's the idea of Sabbath. Magpapahinga ka, hindi para sa ibang bagay, kundi para pahalagahan ang relasyon mo sa Panginoon. Ang ating pahinga ay si Jesus, mga kapatid. Amen? Parang ayaw niyong pumayag na pahinga ang buhay kay Jesus. Pag po ba kayo nasa church at inaalala niyo si Jesus, burden ba para sa inyo? Dapat hindi. It should be a time to reflect, a time to meditate, a time to remember God. Yan yung rest. Let's change the idea na kapag nag-rest ka, magse-cellphone ka. Let's change the idea o the mindset na kapag ikaw ay pahinga, ay magbabakasyon kasi lalo po ay mapapagod. Rest is in Jesus.
Si Jesus po yun at wala nang iba. Kaya nga sabi ko dito, rest, peace, equals Jesus. Kapag may rest ka, may kapayapaan ka. At walang ibang pinanggagalingan yun, kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya po mga kapatid, ang sabi ni Jesus, I want to quote, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart." Ang ganda ng translation. Ito po, kinapi-paste ko po ito. Wala po kayo in-edit dyan. Sabi ni Jesus, "And you will find rest for your souls. For my yoke is comfortable and my burden is light." Kay Lord, mga kapatid, magaan po ang buhay. Hindi po mabigat. Kaya kung ang idea nyo ng relationship kay Jesus ay mahirap at mabigat, no, nagkakamali po tayo. Kasi sabi ni Jesus, "Come to me." Kung nahihirapan ka, come to me. You will find rest for your souls. Kung nabibigatan ka sa problema ng trabaho, come to me. You will find rest for your souls. Kung nahihirapan ka sa pamilya mo, sa problema ng pamilya, come to me. You will find rest for your souls. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon ng gobyerno, nahihirapan ka sa mga nangyayari sa paligid mo, come to me. And you will find rest for your soul. That is the idea of rest. Kaya sila nagse-celebrate. That's why they stop. Nagtatayo sila ng booth to find rest for their souls. Because that is God. That is Jesus. Kaya po mga kapatid, lumapit kay Jesus at matatagpuan ang kapahingahan. Huwag po kayong magdadalawang isip. Kung that is the only thing na kailangan mong gawin, manalangin at lumapit sa Panginoon, wag po kayong magdadalawang isip mga kapatid. Kasi sigurado po ako, and I assure you, may kapahingahan ang buhay sa Panginoon. And you will celebrate eventually na bibigyan ka ng kapahingahan at kapayapaan ng Panginoong Yesus. Amen? What are we celebrating in Jesus? It's a salvation. Sabi ng verse, again, sa Leviticus 23, just to continue the verses, sabi dito, sa ikalabing-limang araw ng ikapitong buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Inulit-ulit. Huwag kayong magtatrabaho sa una at ikawalong araw. Ano yung una at ikawalo? Binabanggit ko po sa inyo. Sabbath, rest. Sa unang araw, pipitas kayo. Ito na yung sa loob ng after the Sabbath. Sa unang araw, pipitas kayo ng mabubuting bungang kahoy, mga sanga ng palmera, palm, at mayayabong na sanga ng kahoy sa tabing ilog. O saan nila nilalagay yun? Pastor, nilalagay yun? Nilalagay po nila sa sukot yun. Pag nagtayo sila ng booth, ng tabernacle, doon nila pinaglalagay yun. Kasi celebration nila yun. 7 araw kayong magdiriwang bilang parangal kay Yahweh na inyong Diyos. Ang pistang ito ay pagdiriwang ninyo sa loob ng 7 araw tuwing ikapitong buwan, taon-taon, yearly. Ito ay tuntuning susundin ninyo habang panahon. Sa buong panahon ng pistang ito, lahat ng Israelita ay sa tolda maninirahan. Alam niyo po mga kapatid, nag-research po ako ng mga videos regarding this. Until today, they are celebrating Wikawayudyo, kasi ang sabi ng God, taon-taon, yearly, annual nyo gagawin. Nagse-celebrate po sila. Alam niyo po ba kung saan nakalagay yung mga sukot nila ngayon, modern? Alam niyo po kung saan nakalagay? If you watch yung mga professors na, mga Jewish professor ng Old Testament, nagtatayo sila ng terrace sa kanilang mga bahay. At pag dumating ang time ng pista ng mga tolda, ginagawa nilang sukot yun. Doon sila nag-i-stay sa terrace. Modern. Nakabitin yun. Makita nyo, mga terrace, puro taklob. Kasi yun ang celebration nila ng sukot. Now, sabi dito, upang malaman ng inyong mga anak na sa mga tolda tumira ang mga Israelita nang ilabas ko sila sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Third, that they are remembering not just the provision, not just the Sabbath, but the salvation.
What is that salvation? Alam ko po, alam ninyo yung nangyari. Yung God-saving acts for the Israelites in Egypt, yun po ay remarkable na event sa kanila. Yan po ay kasama sa kanilang kasaysayan. Ano po ba ang makasaysayang ginawa sa atin ng mga bayani? Tanda po ba ninyo? Yes, ganun din po yun sa kanila. Kaya taon-taon inaalala nila yan. Kaya laging pinapaulit-ulit ng Diyos sa kanila yan. Na huwag niyong kalilimutan na ako ang Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. That's part of their history. Kaya sinabi ni God, remember kung paano ko kayo niligtas. Celebrate in the Feast of the Tabernacles. Alalahanin niyo kung paano kayo itinawid. God saved them from the bondage of slavery and oppression. Alipin at alipusta, pangalila ng mga Ehipto, mga taga-Ehipto. Doon sila iniligtas ng Diyos. Kaya nga, for us, itong salvation ng Diyos na meron tayo, na tinanggap natin si Jesus Christ, why are we celebrating? Kasi niligtas ka ni Lord. Amen? Dapat may impyerno tayo. Doon tayo dapat magsasuffer. Eternal suffering. But because of Jesus, we are saved. Kaya for us, it is more than just a commemoration, but a commitment to God. Amen? Hindi lang po ito basta pag-alaala kung paano ka niligtas. Lord, nilubog ako sa malamig na tubig ng bautisтерyo ng Liliw Church of Christ. Baling ginaw. Yun lang inaalala mo, yung ginaw. Hindi mo inilala yung commitment na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo and you have that bondage, you have that relationship sa Panginoong Yesus. Hindi lang yung basta nilubog ka at nalamigan ka. Inubo ka at sinipong ka. Hindi yun. It's the relationship. It's the commitment natin sa ating pong Panginoon. At para sa kanila, ganun yun. Hindi lang ito basta relasyon. It is a commitment na kailangan natin gawin taon-taon, alalahanin natin kung paano tayo niligtas ng Diyos. Relasyon at hindi lang basta obligasyon. Aaten ka sa church dahil obligasyon mo? Hindi. Magbibigay ka tuwing Sunday kasi may offering, kasi obligasyon ko magbigay? Hindi. It's a commitment. It's a relationship. Bakit mo tinanggap si Jesus? It's a relationship. Hindi lang po obligasyon yan, mga kapatid. Commitment po natin yan sa Panginoon. Bakit ka maglilingkod? Because it's a relationship. Bakit ka tutugtog? Bakit ka aawit? Bakit ka pupunta sa mission? Bakit mo gagawin ang lahat ng ministry para sa Panginoon? Because it's a commitment of relationship. That is the essence of salvation. Hindi lang basta, yes, papasok ako sa langit. Yun. Hindi lang po yun. That is because of Jesus, papasok tayo sa langit. Pero hanggang doon lang po ba yun? Habang nabubuhay tayo dito? Hindi po. Relasyon po ang pinag-uusapan natin sa Panginoon. Because Jesus saved us from the bondage of sin. Kasi kung wala si Jesus, ibang alipin ka ng kasalanan at hindi ka alipin ng ating pong Panginoon. So mga kapatid, value your relationship with Jesus. If there is something na pahalagahan mo in celebration to our topic, the Feast of Tabernacles, your relationship with Jesus. Value it. Huwag mong basta-basta babaliwalain yan. Napaka-importante niyan. Amen? Yung relasyon mo sa Panginoon, pahalagaan mo naman. Pastor, tinatamad ako mag-pray. Pastor, tinatamad ako magbasa ng Bible. Pastor, tinatamad ako sumamba sa church. Pero pag bigayan na ng blessing, hindi ka tinatamad. Pag paglilingkod kay Lord, tinatamad ka. Pag bibigyan na ng blessing, parang umihiglas ka ulit. Di ba? Pastor, ang lakas ng ulan, tinatamad akong bumangon. Mamaya na lang akong pour. Hanggang sa umulan ng maghapon, natulog ka ng pagkakain ng tanghalian, nagising ka alas 5. Hindi ka rin nakasimba. Pastor, may online pa naman ng 6. Kaya lang, inaantok ka pa rin. Nagising ka 8. Grabe naman. Value your relationship with Jesus, mga kapatid.
maging committed ka araw-araw sa Panginoon. Amen? Alam niyo po, minsan ginagamit ito eh. Minsan yung committed, Tagalog, committed. Committed ang utak. Hindi pala committed kay Lord. Di ba? Maging committed ka sa Panginoon araw-araw. Because we need to remember how Jesus saved you from everything. Kailangan mong alalahanin. It's more than just an obligation. It's a relationship. Relasyon po ito, hindi obligasyon. Kaya kung pinapahalagahan mo si Jesus, pahalagahan mo kung paano kanya iniligtas sa iyong buhay. Amen? That is why we celebrate. At bilang paalala, to celebrate Jesus Christ, always remember what God has done in your life. Maraming beses pong may ginawa ang Diyos sa buhay nyo. Kahit di nyo na po ikwento, you will be grateful for what God has done in your life. Always have a grateful heart. Don't forget, mga kapatid, laging maging grateful ang puso ninyo. Always commit yourself to the Lord. Ibigay mo. Kapag kailangan ka ni Lord, ibigay mo. Pag kailangan ni Lord ang buhay mo para sa paglilingkod, ibigay mo. And always go back to God. Always go back to the Lord. That is why we celebrate the Feast of Tabernacles, because Jesus has done everything for us. Celebrate Jesus Christ, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito na pinagkaloob mo po sa amin dahil amin pong nalaman ang kahulugan po ng Feast of Tabernacles. It points back to you, Lord God. Salamat po dahil ngayon po naging malinaw po ito para sa aming lahat. Na kailangan po naming pahalagahan at i-celebrate kung gaano ka naging mabuti sa aming mga buhay. There are times na down kami, you are our rest. Ikaw ang pahinga namin. Ikaw ang kapayapaan namin. At ikaw din ang aming tagapagligtas. Kaya Lord, salamat po. You have saved us from many things. Maging sa pagpunta sa impyerno. Salamat, Panginoong Yesus, dahil ikaw ang nagligtas sa aming mga buhay. And Lord, I pray na as we celebrate you in our lives, masumpungan mo sana kami na palaging tapat na naglilingkod po sa iyo. Ginagamit namin ang aming buhay para po sa iyo. Dahil meron din naman po kaming mga pagkukulang, ipatawad mo po yun sa amin. Pero ngayon, Lord, pinahalala mo po sa amin that the Feast of Tabernacles is a time to celebrate and to remember our relationship with you. It is not an obligation, but a commitment ng aming po mga buhay para sa iyo. Kaya Lord, salamat po sa mga bagay na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa oras pong ito ay tayo po ay magkakaroon ng isang ating invitation song. At at the same time, a recommitment song para sa atin. Dahil alam ko marami naman tayong magagandang bagay na nagawa para sa Panginoon. Pero ganun din, may mga bagay din tayong hindi nagawa para kay Lord. Para sa ating mga kasama na hindi pa tumatanggap at kumikilala sa Panginoon, habang inaawit natin ang awiting ito, maybe God is talking to you. God is touching your heart. Kinakausap ka ng Diyos, natanggapin mo siya sa iyong buhay bilang personal mong tagapagligtas at Panginoon. Kaibigan, lumapit ka dito sa unahan. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Ipahayag mo ang kanyang pagliligtas sa iyo at kung sino siya sa buhay mo. Love
sa banal na hapunan. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghahati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila, sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo ng katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Pagpapala sa ating lahat ang kanyang mga banal na salita. Tayo manalangin. Dakilang Diyos. Tayo manalangin, dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli at kami nakapag-aral ng iyong mayayamang salita. Salamat po Panginoon at muli niyong pinaalala sa amin ang inyong provision, ang inyong salvation na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po Panginoon for reminding us na dapat lagi po namin itong ginugunita para po muling maisabuhay po namin ang aming commitment po sa inyo. Panginoon, dalangin po namin sa bahagi ng aming gawain ito. Panginoon, sa paggunita po namin sa inyong kamamatayan sa krus ng Kalbaryo, dalangin namin dakilang Ama na gawin niyo po kaming banal, kaaya-aya at kalugod-lugod po sa inyong hapag. Paghalinisin niyo po kami, Panginoon, kung sa mga bahid ng kasalanan, kung kami po'y natagpuan niyo nagkulang, Ama, patawarin niyo po kami. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagtanggap po namin ng inyong banal na katawan at dugo, samahan niyo po kaming muling pag-aralan ng aming mga sarili upang kami po ay maging banal, kaaya-aya at karapat-dapat sa kaligtasan pinagkaloob niyo. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan. Dalangin po namin na pagpalain niyo po ang tinapay, pagpalain po ninyo ang saro, at pagpalain niyo po ang bawat isang tatanggap nito. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Tayo po yung magsitayo. Atin ang pakinggan na sinasabi sa 2 Korinto 9, 10-12. At ang nagbibigay ng binhi ay nag-aasik ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang iasik ang magdaragdag sa mga bunga ng inyong katuwiran. Yaman kayo pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na magsisagana sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Purihin tayo sa pagkabas at pagkadinig ng kanyang banal na salita. Pagpapala
no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa iyo. Nagpupuri, nagpapasalamat sa kadakilaan mo. Lalo tigit, Panginoon, sa amin pong mga napakinggan. Pinaalala mo at binigay mo sa amin, Panginoon, ang mga paalala na binigyan mo kami, Panginoon, ng provision ng kapahingahan, lalo tigit, Panginoon, ng salvation. Panginoon, ay hiling at dalangin namin. Hindi lamang ito aming napakinggan at napag-aralan, kundi bagkus pinapanalangin namin at inihiling sa iyo. Tulungan mo kami sa paghayo namin sa ibabaw ng sanlibutan. Ganapin namin ang aming pong napakinggan. Loobin namin, Panginoon, na sundin namin ang iyong pong banal na kalooban upang kami, Panginoon, pagbabalik namin sa bahay dalang ng to ay daladada namin ang bunga ng iyong pong kalooban. Panginoon, hiling at dalangin na namin, paghayo namin sa sanlibutan ay maging ilaw at asin kami ng sanlibutan upang magkagayon, Panginoon. Napatunayan namin ng aming pong napapakinggan ay ginaganap namin. Panginoon, hiling at dalangin din namin ang aming pong iniabot ng aming pong mga pinagpagalan ay pagpapala at igawad mo sa salaping ito, pagpapalaganap ng iba pang mga programa sa Iglesia ng Liliw, lalo tigit, Panginoon, ay ang mga programa na pagkasunduan ng iglesyang to ay iyong pong pagpalain at samahan ng mga panalangin ng iyong pong mga nanampalataya. Panginoon, hiling at dalangin na namin sa aming pong pagsamantalang paghiwa-hiwalay ay pag-iingat ang igawad mo at ibalik mo din naman kami. Loobin mo na kami, Panginoon, ng bawat sa amin. Pagbabalik namin ay magkaroon ng bunga ang aming pong mga napakinggan. Panginoon, ang mga panalangin namin to, inaasahan namin na makarating din sa iyong banal na sinapupunan sapagkat ito'y aming ipinapanalangin, ipinagpapasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala.
Sumainyo nawa ang pagpapalang nagbubuhat sa ating Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you for watching. We are glad that you were with us in worshiping God. Please continue to share the word and live out the word. For more updates and daily inspirational messages, please follow all of our social media accounts. We are on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Everything is at Liliw Church of Christ, 1904. Thank you and God bless.